Okay, sa ating pagpapatuloy, tayo na ay dadako na sa pakikinig na salita ng Panginoon. Excited na po ba tayo mga kapatid sa Word of God? Amen. Tatanggap na tayo ng muli ng pagpapalang spiritual na ibabahagi ng ating butihing pastor, Chris Hulsame. Kala mo ah. Okay, sige, tinatawag ko na si Pastor Chris. Muntik mo makalimutan yung apelyido, bro. Okay lang, basta wag yung pangalan. Once again, sa Diyos ang kapurihan, pwede bang palakpakan natin siya? Alam niyo po, ang bilis ng araw. Parang kailan lang ay nagpapaalam tayo for the Philippine mission. Ngayon tapos na yung mission. Pero parang bitin po siya, bitin. Okay. By the grace of the Lord, naging matagumpay ang ating gawain, ang gawain ng Panginoon sa Pilipinas. And habang wala po kami dito, ay nakita ko po yung pagkilos ng Panginoon sa church na ito. And once again, I congratulate and thank you for doing the ministry. Kahit pala wala ng Pastor Chris dito, ay nakita kong mas marami yung tumayo, naglingkod, nag-improve pati ang church, nag-improve. Kaya nga yun yung pinagpe-pray naming mag-asawa. Darating yung time na iba ang hahawak ng church na ito, and we will pioneer another church. Dahil yun po ang ating pagkatawag. Alam nyo, I would like to share bago tayo pumunta sa message. Kanina nabanggit ni Brother Jojo, no, na it's really a harvest season ng church na ito. Hindi man tayo dumadami dito in numbers, pag ganyan-ganyan man. Pero nakikita ninyo, hindi naman tayo dinisign ni Lord para dumami sa isang lugar lang. Nakanin niya? Ang ganda ng sinabi niya kanina nag-harvest na tayo ng mga kaluluwa dito sa Korea at even po doon sa Pilipinas. It is really a blessing na makita natin yung kilos ng Panginoon. Alam niyo po, isa sa mga disciple natin doon sa Pilipinas under the servant leadership of Pastor Donald, na tinitrain po nila ngayon. Sabi niya, Pastor, ang tagal po nang pinagpipray na magkaroon po ng church doon po sa lugar namin. Nakapag-aral ito ng mga Bible school, pero dahil sa alam niyo na, minsan dumadaan sa mga pagsubok, tumalikod, pero nagbalik loob sa Panginoon. Sabi niya, Pastor, ipanalangin natin, gusto ko pong bumalik doon sa aming lugar para magpastor. So sabi ko, Lord, ito na yung mga kasagutan. Alam niyo po kung taga saan siya? Taga Mindanao. Kinalabutan tuloy ako. Sabi niya, Pastor, please, isama niyo po sa prayer. Ang vision po ng CFICC Tarlac ay magkaroon po ng mga pastors din doon. Ang dami nilang nakapag-aral ng Bible school doon, pero sama-sama sila. So sabi ko, hindi pwede yan. Kailangan maghiwa-hiwalay tayo. So sabi niya, Pastor, please help me. Babalik ako sa Mindanao, magpa-pioneer tayo ng church doon. Mindanao, mga kapatid. Amen ba? Sino excited? Ako medyo excited na kinabahan. Kasi malaking gawain yun. Hindi po komportable ang lugar na yan para sa mga Kristiyano. Tama ba? Pero kung gusto nating maranasan yung kapangyarihan ng Panginoon, maranasan yung transformation ng ating bansa, huwag tayong maging kampante, huwag tayong maging komportable. Puntahan natin yung mga lugar na kung saan mahirap. Tama ba? Yung mission po na ginawa ng Panginoon doon sa Pilipinas while doing the ministry, grabe. Yung challenge talagang first time ko na mag-travel ng 12 hours na nakaupo sa bus. Travel pa lang yun. Wala pa yung mga talagang mga gagawin mo, aakyat ka ng bundok, pagpapawisan ka, gugutumin ka. Wala pa yun. Pero matindi po mga kapatid, ganun pala talaga. Kapag tinawag ka ng Panginoon sa mga ganong misyon, mas makikita mo, sobrang mapagmahal ang Panginoon. Makikita mo yung buhay mo, Lord, ang layo-layo ko pala.
Hindi dapat ako magreklamo. Tama ba? Hindi dapat ako magreklamo. Makikita mo yung mga tao na uhaw sa salita ng Panginoon. Wala tayong karapatang magreklamo, and that's why we're here. Dito po sa Korea, it's a training ground for everyone. Darating yung time, uuwi tayong lahat. Walang mananatili dito. Whether you like it or not, babalik tayo sa ating bansang sinilangan. Kaya dito pa lang, dapat nakikita na po natin, Lord, ano ba yung purpose mo sa buhay namin, sa buhay ko? Ano ba yung gusto kong gawin? Napakahalaga niyan. Yung purpose, yung mission, yung goal. Amen po ba? Now, titignan ngayon natin dito po sa ating pong series for this month na kung saan last Sunday, sinimulan na po ni Brother Jojo. At we will talk about how the Lord is so powerful that despite of the blockage of our ways, no? Napakaraming mga blockage sa ating mga daan, mga hindrances. Alam niyo po ba that He is the way maker? Amen ba? Amin dakilang Diyos, salamat po that you are our way maker. Salamat po sa mensahin mo. Ngayon pa lang, Panginoon, tinatanggap namin ito. At patuloy, Panginoon, na binubuksan namin ang mga sisidlan ng aming po mga puso upang mapakinggan namin ang inyong mga salita. Lord, para sa amin ito. Para sa akin ito, Panginoon. Rebuke me, teach me, Father God. And I want to be a channel of blessing, spiritually, Father God, sa mga taong makakasalumuha po namin through this blessing of your word na amin po mapapakinggan. Lord, kayo ang makita. Kayo ang maitaas. Wala na pong iba. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sige po, sa umagang ito, this will be the continuation of the series na kung saan ang title po ng ating series for this month ay pinamagatang. Sabihin nga natin, Way Maker. Ganda, no? Ganda. Pero alam niyo po ba na ang mga way ng Panginoon ay laging salungat sa way ng tao? Amen po ba? I got to realize noong nasa Pilipinas po ako, ang dami kong gustong gawin. Pero iilan lang yung nangyari. In that period of 20 days, more than 20 days, nakita ko po yung biyaya ng Panginoon na kahit na ano po yung pagpaplano natin, without His intervention, kalooban niya pa rin yung mangyayari. Amen po ba? Alam niyo po ba, 2 araw yung pahinga lang namin doon. Yung talagang nakapagpahinga ka na nakatulog ka. Ang ingay pa ni Kaya kaya hindi ka talaga makatulog. Sabi ko, Lord, during those times, sabi ko, Panginoon, ang dami kong gustong gawin. Pero alam niyo po kung ano yung mga nangyari. Only the way of the Lord has done sa amin pong pananatili doon. Puro misyon. Puro misyon. At alam niyo po, nakita ko doon na hindi tayo pwedeng magpatumpik-tumpik. Totoo. Time is gold. Napakaikli ng oras. Yung oras mo dito sa Korea, hindi mo alam, kahit pa mag-E7 ka or diretso, may katapusan pa rin yan. Hindi dapat tayo magpatumpik-tumpik. Kaya today, ang ating pong title ng ating pong salita ng Panginoon na ating pong pagbubulay-bulayan is about stagnation towards acceleration. Amen po ba? Sabihin nga natin, stagnation. Acceleration. You know, tignan ninyo kapag tayo nag-accelerate, we're not going to think about negativities. Tama ba? Kapag tayo na-upgrade ng Panginoon, unang-una, tuturuan niya tayo magpakumbaba. Tuturuan niya tayo ng mga bagay na kung saan hindi tayo komportable pag ginawa na niya. Amen po ba? Amen? Yung mga bagay na kung saan masyadong self-centered. Ito po ay hindi kwento, ito po ay isang karanasan na kung saan ipinaranas po sa amin ng Panginoon, sa aming pong mag-asawa, na kung saan nakita namin yung pag-rebuke sa amin ng Panginoon sa mga nakaraang mga araw, mga buwan ng aming pong paglilingkod. Sabi ng Panginoon, huwag kang maging stagnant. No? Huwag kang maging stagnant. If you really want to see the power of God, let God do His way in your life. Hayaan mong yung daan, yung way ni Lord, yung makapangyari sa buhay mo. Amen po ba?
So wala tayong in fact wala tayong kalayaan talaga. Yung kalayaan ay binibigay sa atin ng Panginoon is the freedom to choose Him. And once you choose Him, siya na po yung bahala. Amen po ba? Amen? Isaiah chapter, but bago dyan, tignan natin. So itong theme natin for this month will once again remind us that God is always active from yesterday, today, and forever. Naniniwala ba kayo doon? Na active siya. Hindi siya natutulog. Di ba? Hindi siya nagpapahinga. Grabe yung Diyos natin. Nararanasan ba ninyo siya araw-araw? Yan yung salita ng Panginoon. Hindi niya kailangan magpahinga, hindi niya kailangan tumigil kasi Diyos siya, kayang-kaya niyang gawin lahat. He knows everything and He has everything. Hindi mo pa naiisip, meron na siyang kasagutan. Amen po ba? Hindi ka pa nagkakasakit, meron ng kagalingan. Grabe ng pastor pa. We're still here on earth. Dadaanas tayo ng mga sakit, no? Pero hindi pa tayo nagkakasakit, meron na nakaabang na kagalingan para sa ating lahat. Hindi mo pa naiisip, meron na siyang kasagutan. Hindi mo pa hinihingi, alam ko lahat tayo may mga kahilingan, meron na siyang nakahandang. Anong tawag doon? Ha? Di ba? Blessing. Di ba? Na kahit minsan, ang tingin natin parang talunan tayo, hindi. Sapagkat si Lord, laging merong victory na nakahanda para sa ating lahat. Amen po ba? He is the way, the truth, and the life. And He is our way maker in every uncertainty sa atin pong mga buhay. Ano ba ibig sabihin nito? Bago tayo lumayo, tignan natin, ano ba ang stagnation? Pastor, ano ba ang acceleration? Ang ibig sabihin ng stagnation, chinek ko lang siya, no? Sa mga sikat na mga diksyonaryo. Sabi diyan, not developing, not growing, not changing. So, madaling salita, isa siyang negative thing o in negative words. Tama ba? Tignan niyo yung nakaupo doon. 10 taong kang nariyan, anong mangyayari sa'yo? Di ba? Sabi mong nandyan na lahat nandyan na lahat ng pagkain mo, yan na yung pinakabahay mo, diyan ka lang. Ano mangyayari sa'yo? Di ba? Nandyan lahat. Sa bote na yan. Magiging stagnant ka. Ano mangyayari sa'yo? Magiging toxic ka, di ba? Magiging problema ka. Walang mangyayari sa'yo. Walang development, walang growing, no? Walang pagbabago. Yan ang ibig sabihin ng stagnant. Nakakita na po kayo for sure ng isang lake na hindi siya umaagos. Di ba? Pag tag-ulan, medyo okay pa yan, bro, eh. Kahit pa paano, nagagalaw. Pag dating ng tag-init, tignan ko lang, talagang umaalingasaw kasi stagnant siya. Pag stagnant na ito, hindi natin may tatago yan. Pag stagnant ang isang tao, hindi mo may tatago yan. Yung isip niya, pag stagnant yan, hindi natututo, hindi nag-i-invest sa kaarunungan, sa kaalaman, walang mangyayari dyan, laging yun lang. Amen po ba? Pero kapag yan, nag-crave tayo sa salita ng Panginoon, inaral natin ang ibig sabihin, hindi lang pwedeng John 3:16 lang. Napakalalim yan. Amen po ba? Ang dami kang pwedeng matutunan sa John 3:16 na yan kung araw-araw mo siyang minemeditate. Dadalhin ka niyan sa iba't ibang mga verses na kung saan mas makikita mong, wow, amazing pala si Lord. Hindi pala ibig sabihin na natanggap ko yung blessing of salvation, nakaupo lang ako. Kailangan pala ito ibinabahagi ko. Nakuha niyo po? Hindi ka stagnant. Ang isang taong merong kaligtasan, hindi yan stagnant. Sabik yan, no? Sabik yan, uhaw yan sa mga karunungan. Alala ko po tuloy during our mentoring with Chinkitan, no? We are privileged po, to God be the glory, na ma-invite doon sa tahanan niya. Ang dami kong natutunan sa pastor po na yun. Talagang na-humble kami, grabe. Hinumble kami na, ang napakadaming rebuke sa amin. Sabi niya, huwag mo isipin ng pera. Isipin mo kung papaano ka matututo. Minsan kasi sa atin, mas iniisip natin yung pera kaysa sa mga bagay na dapat nung nating matutunan bago ang pera. Tama ba? So sabi niya, you invest on knowing the Word of God. Di ba?
Ano nyo, pag nag-invest tayo, marami sa atin dito, we invest most of the times nag-iisip tayo, ano bang magandang investment? Pwedeng pagkakitaan para yumaman. Pero nyo po, isa sa mga tinuro sa amin ng Panginoon, bago tayo mag-invest, do may mga investment na po tayo, no? Unang-una, pag hindi naging maayos yung investment natin sa ating spiritual na buhay, hindi natin mahahawakan yung mga material na investment natin in the future. Tama ba? Amen po ba? The same thing sa mga karunungan. Kapag hindi ka nag-invest sa karunungan upang mas maging pulido yung paghawak mo ng mga oras mo, ng finances mo, hindi ka magiging matagumpay sa mga susunod na araw kapag ikaw ay humawak na ng sarili mong oras, sarili mong business. Amen po ba? So, ganito, ang ganda. Alam niyo po, ganito. Tinuruan tayo ng Panginoon through those mentors kung papaano pahalagaan ang karunungan. Na hindi dapat tayo maging stagnant. Tinuruan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga mentors na yon kung papaano mag-invest sa karunungan o sa salita ng Panginoon na kung saan dapat tayo nag-i-invest. Muna bago ang lahat ng mga bagay. Amen po ba? Tingnan ninyo mayroong isang illustration, hihiramin ko po ito, hindi akin ito. Sabi niya, ang isang mayaman, ang isang tao, bigyan mo, ang isang taong walang pinag-aralan, bigyan mo ng 5 milyon. Balikan mo yan after 1 year. Yung walang pinag-aralan, yung bang tipong walang alam patungkol sa pera, sa business, bigyan mo ng 5 milyon, balikan mo siya ng within 1 year. Ano mangyayari? Yung walang alam yung bang hindi iisipin mag-invest. Maubos siya, tama? Pero ang isang mayaman na kung saan nag-aral, nag-invest, kung paano magtrabaho, kung paano yung proseso ng business, bigyan mo siya ng 1 milyon, mabigyan mo siya ng 10 milyon. At yung 10 milyon na yon, nalugi siya sa business niya, sabihin na lang natin hinold up siya, nawala yung 10 million niya. Balikan mo siya in 1 year. Anong pwedeng mangyari sa anong mangyayari? So, 2 tao yon. Yung isa, hindi nag-invest sa karunungan. Walang alam. Yung isa, nag-invest sa karunungan. Diba? Nag-aral. Bigyan mo sila ng tagpa 5 million. Balikan mo sila within 1 year. Anong pwedeng mangyari? Diba? Yung walang pinag-aralan, may possibility na mawala yung pera niya. Pero yung may karunungan, nag-invest siya sa karunungan niya, mawala man yung pera niya, magiging mayaman pa rin siya. Why? Dahil mas inuna niya yung hindi nananakaw. Yun ang karunungan. Amen po ba? The same thing. Ano po yung gusto kong ilagay sa puso natin for today? No, stagnation is very dangerous sa ating pong lahat. Anong ibig sabihin nun? Pag hindi natin nakita yung kahalagahan ng paglalagay ng mas importante sa ating pong mga buhay, sa ating puso, sa ating kaisipan, hindi tayo magtatagumpay in the future. Anong ibig sabihin nun? Yung salita ng Panginoon, yung Word of God, na patuloy nating every Sunday, every day nating inaaral. Pag hindi tayo nagbigay ng time sa mga bagay na yan, hindi tayo magiging matagumpay sa hinaharap. Amen po ba? Acceleration. Tingnan natin. Ano ba ibig sabihin nito? To level up, to move forward, to go beyond. Nakanyo? Hindi siya nananatili. Nagle-level up tayo. Kung dati, hanggang nandiyan ka lang, taga-upo. Ngayon, hindi na. Nakita ko, ang dami nang tumatayo. Amen po ba? Hindi nagiging stagnant ang church. Well, hindi ko sinasabing perfecto kayo. Marami kayong pagkukulang, marami tayong pagkukulang. I don't care. Ang nakikita ko po kasi, the grace of God is so powerful. The more that you accept that you are a sinner, at wala kang magagawa, kundi yung paglingkuran mo siya, the more that God will going to do extraordinary things in your life. Nakita niyo yun? Pag hindi niyo nakita, you try.
You try. Hindi mo kailangang pagsabihan ng sobrang sakit ng isang tao. Yun yung nakita ko. You let him serve. Bahala si Lord sa kanya. Mas matindi yun. Amen po ba? Sabi ko nga, Lord, sana noon pa natutunan ko ito. Nahayaan kong maglingkod yung mga tao na malalayo sa'yo. Because the Holy Spirit will intervene. Siya yung magmi-minister. Yung tatay ko, dating nagsisimba na, ngayon napalayo. Lagi ako nagagalit. Actually, may tampo ako sa puso ko. Pero I was rebuked. Tagang medyo talagang mahirap. Maglilingkod ka tapos yung mga mahal mo sa buhay, hindi mo kasama, mahirap. Dati naman kasama namin. So, dumating yung time na kinatagpo ako ng Panginoon. Naglilingkod ka pero may tampo ka sa puso mo. Sabi niyo po, I was rebuked. At alam niyo, sabi ko, Lord, hindi ko na suko na ako. Bahala ka na. So, ibig sabihin, pagpe-pray ko na lang siya. Dumating yung time na hindi ko inaasahan na during the mission doon sa Tarlac, pumunta siya. Nandun yung tatay ko. Yeah. Hindi ko in-invite. Nakita lang nila. Kasi, alam nyo, pag nag-uusap kami noon, lagi kong sinesermonan, kaya lumayo yung loob nila sa akin. Laging sermon. Mali pala. Mali pala yun. Kahit yung mga anak natin, pag lagi mong sinesermonan yan, lalayo ang loob nila sa'yo. Hindi natin pagmamayari yung puso ng mga tao. Yun yung na-realize ko. Hindi natin sila pagmamayari. So, anong kailangan, Pastor? Kailangan iluhod natin sila sa Panginoon. And let the Holy Spirit intervene in every people na pinagme-ministeryohan natin. Now, this is the kind of mentality na dapat meron tayo kapag tayo po nagle-level up. Nile-level up ng Panginoon. Di tayo stagnant. Ang isang taong makikita mo yan sa panalangin pa lang, ang isang nag-accelerate, nagle-level up, ang prayer niyan, hindi na yan para sa sarili niya. Pag nagpe-pray yan, para na sa iba. 10 years na siyang Kristiyano, para pa rin sa sarili niya yung pinagpe-pray niya. Hindi na ganun dapat. Kasi alam niyo po, once you pray for others, alam na ni Lord yung mga pangangailangan mo. Amen po ba? Ngayon, i-culture natin yan. Pag nag-pray tayo, let's pray first for others. Huli natin yung sarili natin. Amen po ba? Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Many believers, mga kapatid, marami mga believers, this is the reality. We really experience seasons where we feel stuck. Meron na ba naranasan niyo ba ito? Parang stagnant ako ngayon. Stuck. Di ba? Sometimes, ito sabi dyan, we feel stuck spiritually. Di ba? Sometimes emotionally. Di ba? Sometimes financially. Di ba? Yun nakaka-relate. Sometimes, yung purpose natin stagnant, di natin nagagawa. Alam natin pero hindi natin nagagawa. Pag hindi mo nagawa yung purpose mo, ang feeling mo parang hindi ka satisfied. Ewan ko kung nararamdaman nyo yun. Pag wala kayong accomplishment sa isang araw, parang nakakawalang gana. Pag wala kang accomplishment sa bahay. Kaya ayaw ko nasa bahay eh. Alam yung mga tambahay dito, di ba? Pag nasa bahay ka lang, okay naman nasa bahay lang, nakakapagpahinga ka. Pero kapag wala kang ginagawa, hindi ka nag-iisip, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagpaplano, parang at the end of the day, sa araw na yan, parang ang bigat ng pakiramdam. Diba? Okay, mag-stay sa bahay, pero kailangan may ginagawa tayo. Tama po ba? Amen po ba? Para sa akin yun, ganun yung pakiramdam ko. Marami sa atin, stuck tayo. Spiritually, financially, emotionally, spiritually. Paano ka maging stagnant ka talaga? Wala kang discipline sa iyong spiritual na buhay. Mamaya makikita natin 'yan. Ang ganda niyan. 'Di ba? Oh, 'di ba? Paano emotionally stuck ka kasi masyado mong iniisip yung nakaraan. Tama ba? Hindi ka makalaya. Financially, stuck ka kasi hindi mo alam yung principles of blessing. Nakuha niyo po? Yung principles of blessings, paano ba tayo alam niyo po, matagal na tayong pinagpala ni Lord.
Isa sa mga principle na kailangan natin makita is yung principle of Lord, kiniklaim ko na. Minsan wala tayo nun eh. Diba? Hindi natin kiniklaim yung para sa atin. Claim natin yan. Every day may nakalaan ng Panginoon na pagpapala sa ating lahat. Hindi lang, minsan kasi material lang yung iniisip natin eh. Diba? Hindi po. Yung bang pagpapalang may kapayapaan ka, di ba? Merong kang excitement to work. Yung pang merong kang gana na magplano para sa future mo. Pero na hindi ka na-stress. Ang pagpaplano na may stress, hindi yan galing sa Diyos. Maniwala kayo. Pag nagpaplano kayo, dapat may peace of mind. Why? Because while you're doing, while you are planning, it means you acknowledge the Lord in your plan. May peace of mind ka. Para sa mga anak mo, may peace of mind ka. Hindi ka nag-worry, paano kayo mga anak ko, ganito, ganito. Wala eh. Wala si Lord eh. Pero kapag ginalaw mo si Lord, Panginoon, di ko kaya to. Ito yung plano, pero ikaw nang bahala. May peace of mind. Tama ba? Hindi natin sinisisi yung may mga utang. Ako, ang dami kong utang din dati. Pero sabi ko, Lord, bahala ka nang magbayad. Hindi na pwede. Di ba? Pero sasabihin sa'yo ng Panginoon, bibigyan ka ng karunungan. Nak, ito yung wisdom. Ito yung gagawin mo. At alam niyo po, hindi ka lang makakabayad. Makakapag-invest ka pa. Why? Because of the wisdom that comes from the Lord. Tatandaan niyo, ang planong wala si Lord, merong kasamang sumpayan. Di ba? Sumpa ng panggugulo. Medyo mabigat yun, po? Pero totoo. Pag wala si Lord, walang kapayapaan. Maniwala kayo. Walang peace of mind. Amen po ba? Stagnation. Sabi dyan, stagnation is frustrating. Naniniwala ba kayo doon? Nakaka-prostrate kapag stagnant tayo. Why? Because it contradicts the nature of God. Kapag ito kontradikta o it contradicts the nature of God, doon pala makikita mo na wala ng kapayapaan. Wala ka na sa kalooban ng Panginoon eh. Amen po ba? Para ako po, ayaw ko naman magpastor, kaya nga napumunta ako sa Korea. Ang daming pagsubok sa aming mag-asawa during that time. Nagkandaloko-loko yung buhay namin. Nag-aaral ako ng Bible school, nagkandaloko-loko yung buhay ko. Kaya sabi ko, wala nang paglilingkod, wala nang ministry, ayaw ko na magpastor. Umalis ako, may nag-offer, punta ka sa Korea, work. Pero konektado pa rin sa church. Okay lang, basta importante, makaalis ako sa Pilipinas. Kaya nandito ako ngayon. Pero yun po, walang peace of mind. Kasi kung alam mo yung purpose mo at hindi mo ginagawa, wala ka talagang peace of mind. Kapag meron kang purpose, alam mo na yan ang binigay sa iyo ng Panginoon at ginawa mo, meron kang kapayapaan. Kagaya natin ngayon, mga kapatid. We're not after numbers. Lagi kong sinasabi yan. Pagod na rin ako eh. Na ganun ang klaseng mentality, brother, sa ating lahat dito, yung mga matatagal na. Magkakasama tayo. Pagdating ng time, magkakahiwa-hiwalay din tayo. So anong dapat nating i-retract o iayos sa mentality natin? Dapat nating iayos is ano ba yung purpose ng bawat isa? Ang purpose ng church na to? It's a place where we will all be, see the grace of God, matututo tayo, hindi man ito eskwelahan na lahat nandito. Wala, hindi. Maraming kailangang ayusin. Pero alam niyo po, napakahalaga na makita natin yung purpose kung bakit may lugar na kagaya po nito. And that purpose is that for you to know Christ more and more. Amen po ba? Huwag nating tignan yung ibang tao. Huwag nating tignan yung nakaraan. Huwag nating tignan yung mga bashers natin. Alam niyo po si Jesus Christ, nung pinapako, ang dami niyang, lahat yun bashers niya, mga ilan lang yung doon. Pero niyo po yung sinisigaw ni Jesus, Lord, forgive them. Patawarin niyo sila, Panginoon. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ano yung sinisigaw niya? Pag-ibig. Pag-ibig. Pero tayo po, minsan, masaktan lang tayo sa pamamagitan ng salita. Ano sinisigaw natin? Chismis. Patawarin tayo ng Panginoon. Amen po ba? Hindi sa tao ang problema. Hindi sa kanila. Hindi sa mga taong nagbabash sa atin. Hindi sila ang problema. Ang problema, tayo. Amen po ba?
Hindi sila nagbabago kasi tayo ang problema. Hindi sila. Wala tayong pakialam sa kanilang mga karakter. Hindi natin mababago yung mga tao nasa paligid natin. Ang pakialaman natin yung sarili natin. Kung paano natin maabot yung puso ng Panginoon. Because that is the only key for us to be transformed. The heart of Jesus. Amen po ba? Amen. Palapakan natin si Lord. God is always moving. Always moving. Always working and always advancing His kingdom. Yan ang puso ng Panginoon. Amen po ba? This is the text. Ang sabi dyan, Isaiah chapter 40, verse 30 to 31. Tignan natin. Sabi yan, even youth grow tired and weary. Sabi dyan, and young men stumble and fall. Sino dito yung mga kabataan? Wala pa naman tayong mga 50s dito. Ano? Kahit paano naman siguro, mga kabataan pa rin tayo. Doon may mga, di ba? Sabi dyan, but those who hope in the Lord, sabi nga natin, ready, go. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Kanino sinasabi ito? Hindi sa mga non-believers, para sa ating mga mananampalataya. Amen po ba? Yung kaaway po, laging merong trap yan for us to be stagnant because as a believer who is not working or not moving forward is not fulfilling their destiny. Naniniwala po ako ng isang Kristiyano, tinawag para magtagumpay, hindi para maging isang talunan. Pero kapag stagnant tayo, talagang hindi tayo mananalo. Amen po ba? Kaya ngayong araw na ito, titignan natin, paano ba mag-accelerate? Paano ba mag-move forward? Paano ba mag-level up? Amen po ba? Excited ba kayo dyan? Amen. Mabilis lang ito. Titignan muna natin, ano ba yung mga bagay na humahad lang sa atin? What hold me back para hindi ko makita yung purpose ni Lord sa buhay ko? Para hindi ko makita yung mga mas higit pa sa mga nakikita ko. Amen po ba? Alam niyo po, isa sa mga na nakikita ko sa church na to, ang dami sa ating mga able. Ang dami sa ating able. Amen po ba? Yung mga iba nga dito, pwede na magpastor eh. Di ba? Brother Jojo? Di ba? Pero hindi natin alam kailan. Tama ba? Pero madidiscern mo yan. Na may mga pagkatawag tayo. Amen po ba? Pero hindi natin alam kung kailan. Si Brother Andrew, papangalanan ko na kayo. Di ba? Si Sam, si Len, si Pastor Christian, ang dami natin dito, talagang pwede na. Pero we are waiting for God's perfect timing. Amen po ba? Hindi tayo magmamadali. Hihintayin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Ano ba yung mga bagay na kung saan humihila sa atin para hindi natin makita yung mga bagay sa hinaharap? Amen po ba? Excited ba kayo dyan? Amen. Unang-una, tignan natin, we need to identify the stagnation. So before we can move forward, kailangan maging ready tayo dito. Okay? Mentally, emotionally, spiritually, walang masasaktan. Amen po ba? Walang masasaktan. Tignan natin. Now, the message of the Lord is very clear. Kung babasahin po natin dito, but those who hope in the Lord will renew their strength. Ito yung pangako ng Panginoon. Okay? Titignan nyo yung part na yan. He is our strength. Okay? Siya yung kalakasan natin. Marami tayong mga pinagdaraanan ngayon. Ang pangako ng Panginoon, siya yung kalakasan natin. Okay, move forward tayo. Ang sabi dyan, first, kailangan makita natin na yung realidad. Yung una, merong tinatawag nilang lack of passion to God. Nakuha niyo pa? Maraming pagkakataon sa buhay natin, hindi natin nakikita o hindi tayo nag-level up, hindi tayo nakakapag-move forward. Stagnant tayo because we are lacking passion for God. Anong ibig sabihin nun? Kapag sinabi nating lacking of passion for God, sino dito yung excited to pray?
every day. Di ba? Ayan, lahat pala tayo. Wow, praise the Lord. Maraming mga believers, maraming mga Kristiyano, no, tagasunod ni Kristo, nakaka-experience po ng numbness na tinatawag. Di ba? Namamanhid tayo minsan. Na kapag sinabi nating church, meron pa nga dati naalala ko tuloy, yung bang tipong okay lang hindi magsimba, magstay na lang ako sa bahay. Kasi meron naman akong Lord sa puso ko. Magandang pakinggan, tama? Maganda naman pakinggan. Pero very dangerous. Ang sabi sa Bible, you attend church. Anong benefit? You will be empowered. Ang sabi naman nito, hindi nga ako ma-empowered doon kasi daming chismosa sa church. Nakikita mo yung character? Nakikita mo yung tao kung anong klase siya? Hindi siya nakatingin kay Lord. Saan siya nakatingin? Sa mga tao. Yun ang kailangan nating ayusin. Now, maaayos ba natin yun? Hindi. Pero, pwede nating tulungan itong taong kapatid natin ito para mailapit natin sa Panginoon so that the Lord will going to what? Heal this person. May sugat May sugat siya. Hindi natin siya masisisi. Marahil may mga pinagdaanan siya. May mga taong nanakit sa kanya. Hindi natin masisisi. Pero makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Walang makakapigil kapag Diyos ang kumilos upang hilumin ang isang pusong naging sugatan. Amen po ba? Ito minsan yung hindi natin nakikita, no, mga kapatid. May mga numbness sa ating pong spiritual na buhay because we are lacking of passion for God. Anong ibig sabihin nito? Wala na tayong time. No, para bang nauumay na tayo pag pinag-usapan ng salita ng Panginoon. Diba? Sometimes they still attending church but feel, no, yung feeling nila walang kagutuman sa salita ng Panginoon. Makikita mo yan sa mga tao. Amen po ba? Amen. Eto, makikita natin yan, lack of desires for prayer, for worship, walang desire sa ayaw niya yung pinag-uusapan yung God's word, yung mas malalim, no? Gusto niya yung magandang pakinggan lang. 'Di ba? Yung bang tipong hindi siya masasaktan. 'Di ba? Ganyan ako dati Alam niyo po pag ang tingin ko sa pastor noon, pag nagpi-preach siya ng against sa akin, ang tingin ko sa kanya, ako yung pinatatamaan. Ganun ako dati. Kaya pagdating ng church, ang bigat ng pakiramdam ko. Hindi na ako babalik. Kasi pinatatamaan ako ng pastor. Amen po ba? Pero ang pagkakaiba, kapag tayo po nagle-level up, binago na ng Panginoon, kapag nakita natin na yung salita ng Panginoon, parang ako yun. 2 weeks ago, ganun ako Para sa akin yun. Lord, ngayon pa lang, Lord, patawarin niyo po ako. Humihingi ako ng tawad. I repent all the sins, lahat ng mga sinabi ni Pastor. Patawarin niyo po ako, Panginoon. At the end of the day, ano yung pakiramdam mo? Merong peace of mind. Tama ba? Merong kagalakan. Hindi ka tumingin sa iba. Wala kang pakialam sa iba. Tingin ka sa sarili mo. Pag ganun yung character natin, alam niyo po, mas tayo po ay magiging masaya sa ating pong mga buhay. Walang bitter. Sa church na sabihin natin, walang bitter. A lack of desire to experience the work of the Holy Spirit. Pag pinag-uusapan ng Holy Spirit sa mga taong manhid, ayaw nila. Di ba? Holy Spirit na yan. Di ba? Doon makikita, may mga ganong tao. Sabi sa Revelations chapter 3, verse 16, so then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, ang sabi doon sa Bible, sabi doon, I will vomit. Sabi doon, I will vomit. No, isusuka kita. Sino ditong gustong may suka ng Panginoon? Salamat po tayo, hindi yun yung context niya. Alam niyo po ang context dito, yung mga churches sa Asia. No? Mayroong isang church dito na kung saan noong una, napakainit naman nila. Pero dumating sa buhay nila na para bang nawalan sila ng gana. Anong nangyari? Blines ko naman kayo. Nakita niyo yung mga miracles ko. Tapos at the middle of the journey, ganyan yung karakter ninyo.
Ito yung salita ng Panginoon, hindi pwede yan. Mamili kayo, maglilingkod kayo or hindi. Oh, papatuloy kayo or hindi. Kung hindi, susuka ko kayo. Now, ano ba yung sabi, alam nyo pa si Lord naman, hindi niya tayo. Ngayon, wala nang ganun. Hanggat hindi natin nakikita si Lord na nasa alapaap, ang tawag natin sa Kanya Savior. Pero pag nakikita na natin siya na nariyan, ang tawag na natin sa Kanya Judge. Wala nang pag-asa pag nandyan na si Lord. Ngayon pa lang, habang Savior siya, ang kailangan natin gawin, ano po? Is to what? To embrace Him. Accept Him. Matuto tayo sa Kanya. Amen po ba? Now, ano yung solution? Sabi sa 2 Timothy verse 1 verse 6, sabi doon, stir up the gift of God which is in you. Meron tayong mga gifts. Meron mga bagay na ginagawa ko na hindi nyo ginagawa. At may mga ginagawa kayo na hindi ko ginagawa. Hindi pwedeng lahat ginagawa ko tapos yung gift ninyo ginagawa ko rin. Ano nangyari sa akin? Sobrang pagod nun. Tama ba? Kaya sa isang katawan, sa isang church, sa isang body, may kanya-kanya tayong mga trabaho. Pag wala ang media team, ano bang alam ko sa media? Tama ba? Pag wala yung mga cameraman natin, anong alam ko sa camera? Alam ko lang maghawak, mag-click, pero may mga sinusunod yan. Tama po ba? Sa prophecy, no? Minsan nagpa-prophesy ako, pero may mga talagang ginagamit ng Panginoon na nagpa-prophesy. May mga hindi naman. Pero hindi ibig sabihin na hindi kayo nagpa-prophesy, ayaw nyo na sa Kanya. May kanya-kanya tayong trabaho. Yung mga tagaluto, thank you so much po sa pagluluto. Ano? Sa lahat ng mga nagtatrabaho, hindi para kay pastor o para sa church na ito, kundi para sa Panginoon, I salute you for God's glory. Amen po ba? Para sa Panginoon. Sabihin nga natin, para sa Panginoon. So remember, bawat isa sa atin merong gift. Kaya sabi doon, kailangan natin itong pinapractice, ginagawa, para hindi po tayo maging stagnant. Kung ano yung strength mo ngayon, i-improve mo yan. Tama ba? Kung ano yung strength natin, i-improve natin. Parang ako yung pastor, hindi na pwedeng puro John 3:16 lang yung pinipreach ko dito. Tama ba? Kailangan akong mag-level up, kailangan akong mag-aral, kailangan may mentor ako, kailangan mayroong mas ahead sa akin na kung saan nakakasipsip po ako ng mga karunungan. Pag wala tayong mentor, ang hirap. Hindi pwedeng okay magbasa, walang masama doon. Pero dapat may nagme-mentor sa atin. May nagdi-disciple sa atin na ahead sa atin. Kasi mangyayari niyan, pag walang nagme-mentor sa'yo, kuha ka lang ng, okay lahat. Di ba? Nakuha niyo ba? Okay lahat. Wala namang masama, pero may danger. May kadelikaduhan. The best teacher na dapat po natin unang-una bago ang lahat ng mga tao is the Holy Spirit. Dapat siya ang unang-unang number 1 na teacher natin. And He will guide us for the right people na magme-mentor sa atin. Amen po ba? Titignan niyo po yung una kanina, lack of passion. Pangalawa, ano ba yung nag-hold back sa atin? Sabi diyan, paralyzed by what if? Ayan, di ba? Napaparalyze tayo, nagiging stagnant tayo dahil, yung mga character natin na papaano kung inuunahan natin si Lord. What if? Paano pa pag hindi naging matagumpay ito? Paano pag hindi siya na pangasawa ko? Binigay ko na lahat ng kayamanan ko, di ba? Hirap. Ba't mo kasi binigay? Hindi pa kayo kasal. Yung kasal na nagkakahiwalay pa. Balik tayo. Nakaka-relate si Rino kasi bagong kasal yan . Di ba? What if? Alam niyo po, minsan, kailangan nating maintindihan, na sa principle ng Panginoon, hindi natin kailangang makita yung evidence muna para maniwala tayo sa Kanya. Amen ba? Most of the times, ang tao kasi kailangan may ebidensya. May ebidensya. Di ba? May ebidensya dapat para maniwala tayo. Tama ba? Pero kasi sa perspective ni Lord, hindi pwede yun. Ang sabi niya, you have to believe me first before you will experience the miracle. Amen po ba? Nakuha niyo po?
So, we paralyzed by what if? Numbers chapter 13 verse 31. Ito yung mga time na kung saan yung mga Israelita. Pag pinag-usapan kasi ang mga Israelita, alam na natin kung ano yung character nila. Ano ba? O magbigay kayo ng isang character ng mga Israelita. Ano? Mga mareklamo. Ano pa? Ano pa? Mareklamo na naman. Ano pa? O, di ba? Ha? Meron pa? Tatlong mareklamo. Biro. Tama ba? So itong mga Israelites na ito, may pangako sa kanila ang Panginoon, no, na magkakaroon po sila ng promised land. And of course, hindi naman mangyayari yun ura-urada. May mga challenges po silang pinagdaanan. At dahil sa katigasan ng kanilang ulo, imbes na short period of time lang, yung journey nila umabot ng napakaraming taon. Amen po ba? Minsan ganun tayo. Sabi sa kanila, pumunta kayo sa lugar na ito, huwag nyo hayaan. Lord, baka wala kaming pagkain doon. Ang init. Pinunubide ni Lord. May mga habang naglalakbay sila, mayroon silang nakasunod na na tolda, ulap. Di ba? Nagutom sila, paulan sila paulan ng Panginoon ng mana. Ano pa? Ang init, Lord, uhaw na kami. Mga reklamador kayo. Yung tungkod mo, paluin mo yung bato. Lumabas yung tubig. Biro mo, galit na si Lord. Bato na talaga bato na yung ginamit Pukpukin mo yung bato, lumabas ang tubig. Siguro nagtaka yung mga grabe, laking bato no. Ilang libong tao yun Di ba? Kita mo po, but si Lord napaka-patient niya sa atin. Grabe. Biro niyo po kung i-apply ang Old Testament, lahat tayo patay. Totoo. Pero salamat sa Panginoon kasi wala tayo sa Old Testament. Tama ba? Nabubuhay na po tayo sa grasya ng Panginoon. Na kahit anong sama natin, paulit-ulit tayo nagkakamali, pinapatuloy tayong pinapatawad ng Panginoon. Pwede bang, Lord, salamat po. Salamat, Panginoon. Pwede ba natin siyang palakpakan? Yung fear, sabi dyan, fear. Yung takot na yan yung isa sa mga killer. No? Killer for us para mag-accelerate, para mag-move forward. Pakita mo nga yung fear na yan. Parang puti lang yan na maliit. Hindi nyo nakita. Di ba? Nakita nyo? May nakikita ba kayo? Ha? Fear. Ang laki ng lakas ng mata, no? Sa LTO, fear. Pag takot tayo, ganyang kalang kaliit. Ganyan kaliit yung tingin mo sa Diyos. Tama ba? Walang puwang ang may takot sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sabi ng Panginoon, ang binigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng fear, kundi espiritu ng Katakawan? Ano po? Katapangan. Grabe, parang gutom na kayo. Di ba? Hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot, kundi espiritu ng katapangan. Mayroon tayong boldness, no? To share, to love. Amen po ba? Amen. Maraming tao hindi nakakaahon o hindi makaahon-ahon. Alam niyo po kung bakit? Dahil sa takot sa kanila pong mga buhay. Napakaraming mga takot. Fear will always give us reasons to stay where you are rather than to move forward where God will is, na kung saan meron pong kapayapaan, merong pagpapala, meron pong kasaganaan. Amen po ba? Ito po yung mga common fears that causes us to be stagnant. Yung sabi diyan, fear of failure. Fear of man's opinions. Ewan ko kung nalagay ko yan dyan. Fear of what? Unknown.
So kung titignan niyo po, kapag ang isang taong laging takot magkamali, sila yung mga tao na kung saan hindi lumalago. Tama ba? Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, maging sa pamilya, ayaw magpamilya kasi takot magkaanak. Nangyayari na ngayon sa Korea yan, tama ba? Mag-aasawa, pero hindi magkakaanak. Why? Kasi takot sa mga responsibilidad. Amen po ba? Ayaw nating, alam nyo, hindi ko po sinasabing, gusto nating magkamali, pero hindi natin may iwasan ng pagkakamali. Pero alam nyo po, minsan inaalaw ni Lord na magkamali tayo. Why? Upang sa mga pagkakamali natin, matuto tayo. At sa mga bagay na yan, makita natin ang biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Yung fear of others' opinion, minsan, gusto mong gawin pero naiisip mo baka i-bash ka ng mga taong nasa paligid mo kaya hindi mo ginagawa, tama ba? Alam niyo po, during sa privilege na makipag-partner tayo sa FIBC, there will be a regular recording, no? Kaya nga ayusin niyo rin mamaya mag-meeting tayo kasi nagkaroon po tayo ng opportunity na mag-speak doon regularly. And kailangan po natin ng recording studio. Studio na sama mga praise team para mag-record. Sabi ko, Lord, ano ba itong mga ministry na to Lord, nakakatuwa pero parang nakaka-overwhelm. Amen po ba? So sabi ko, in connection with this, muntik na ako mawala, Sabi ko, Lord, parang hindi ako komportable. Kasi hindi man ako magaling magsalita kagaya ng mga ibang tao na nakikilala ko. Yun yung nasa isip ko. Nako, sabi ko, nagkumpara na naman ako. Nung una ayaw ko Sabi ko, ayaw ko ata kasi panibagong na naman. Trabaho, tsaka baka may basher. Kasi ilalive yun hindi man, siyempre, minsan may mga nasasabi tayo na ganito, ganyan, baka mapasa ko, Lord. Kita niyo yung nasa isip ko, bro? Parang pinangunahan ko si Lord sa kaya niyang gawin sa buhay ko. So, niremind na naman tayo na, hindi naman ikaw Ang yabang mo kasi, bakit kasi ikaw? Kita mo? Masyado tayong minsang mayabang. Diba tipong, iniisip natin, kaya natin, yes, kaya naman talaga natin, pero without the Lord, walang yan. Walang kabuluhan yan. So sabi ko, Lord, sige po, gagawin ko, but please, huwag mong hayaan na gawin ko ito nang wala ka. Ang ganda ng ganong karakter, May peace of mind talaga. Hindi man po tayo perfecto, hindi tayo magaling, only God is perfect, only God is genius. Pero naniniwala po ako na sa lahat ng mga gagawin natin, basta para sa Panginoon, magtatagumpay tayo. Yung fear of, yung hindi naman ako sikat, ano ba ako dyan? Yung mga ganon. Amen po ba? Tanggalin natin yan sa isip natin. So ano pa yung solution? Alam mo po, naniniwala ako that faith in God will make us accelerate to move forward according to the will of God. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Tignan niyo For God has not given us, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, the spirit of fear, but the power of love and a sound mind. Ganda, po? Hindi tayo, kundi si Lord. Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon? And this is the third one, na siya pong pumipigil sa atin. Stuck in what is familiar. Sabihin nga natin, stuck in what is familiar. Ano ba yung mga bagay na familiar tayo? Yung mga minamaster natin, mas lalo pa nating minamaster, hanggang sa pagtanda natin, minamaster pa rin natin. Di ba? Parang kung ano yung alam natin, doon lang tayo. Parang doon ka lang. Kaya ang ganda dito sa church kasi may mga tumatayo na, yung mga iba nag-level up na. May mga may mga, yung nakaupo lang dyan, andito na sa harap. Nakita ko si Jaren, nagda-drum na rin Di ba? Galing. Di ba?
Di ba? Ang galing eh. Talaga, sabi ko, Lord, grabe ka. Umuwi lang ako, nag-level up sila. Pero alam nyo po talaga, kapag ang leader nawawala, ang effectivity ng isang leader, kapag wala siya, kumikilos ang lahat. Mas nagiging maayos ang lahat. So yung pastor ang problema. Di ba? Di ba? Hindi natin kailangan lumayo. Minsan talaga ang problema tayo eh. Kailangan nating ayusin yung sarili natin. Tama ba? Kaya alis na ako eh. Sila na lang magpastor dito. Amen. Alam niyo po, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Yung mga familiarities natin, di naman masama yan, pero kailangan nating mag-level up. Amen po ba? Familiarity, ang synonyms niyan, ano niyo po kung ano? Wala niyo, ano? Comfort zone. Kapag yung comfort zone natin, lagi tayong nandyan, hindi tayo matututo. Amen po ba? Nalala ko tuloy si Abraham. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, di ba? Umalis ka dyan, punta ka dun sa lugar na doon. Hindi man niya alam yon. Saan yun, Lord? Ipapakita ko sa'yo. Ipapakita pa lang. Ang ganda ng buhay ni Abraham during that time. Ang dami niyang tao, ang dami niyang mga alila, ang dami niyang mga hayop. Masagaan ang buhay niya. Tapos suddenly, sasabihin sa kanya, Lord, Abraham, tumayo ka dyan. Ito yung instruction ko sa'yo, pumunta ka doon. Saan po? Basta ipapakita ko sa'yo. So, wala ka siguro doon kung nasaan, kung may pagkain ba, may sagana ba. Babasahin niyo yun talaga namang napakahirap ng pinagdaanan niya. Amen po ba? Ano yung response ni Abraham? Yes, Lord. Susunod ako. Pero bilang isang tao, mayroong ano yun. Mayroong takot yun. Tama ba? Pero hindi niya po yun entertain yung takot. At the end of the day, makikita niyo po pinagpala siya ng Diyos. Amen po ba? Pagpalain natin, palakpakan natin ng Panginoon. Pagpalain natin si Lord. Genesis chapter 12 verse 1. Nagulat ako sa sinabi ko. Sabi niyan, get out of your country to a land that I'm going to show you. Sometimes what feels safe is actually a spiritual prison that limits our growth. Di ba? Kung ano yung, dito safe ako dito, walang makakapanakit sa akin. Minsan, kung saan yung safe na lugar, doon yung stagnation. Stagnantation, I mean. Amen po ba? Kaya yung mga drummer natin, yung mga bahista natin, kailangan nagle-level up tayo, nag-aaral tayo. Amen po ba? Ayaw nyo ate. Nagle-level up po tayo. Yung ano natin, yung skill natin. Sabi dito, the longer you stay in your comfort zone, the harder it is to step into God's next level. So kapag alam mong na-master mo na dito, kailangan, Lord, gusto ko po mag-level up. Turungan niyo po ako, Panginoon. Lord, parang gusto ko nang magpastor, nakikita ko po na hindi na ako bagay dito. Dami ko ng mga bagay na kailangang i-share. Lord, parang gusto kong mag-disciple ng gitarista, Carl, Bigyan mo ako ng disciple, Panginoon, para maturuan ko. Hindi na sarili mo lang yung dinidisciple mo. Di ba? Every Sunday, yung sarili mo na lang tinuturuan mo. Di ba? Of course, magle-level up ka at aside from that, tuturo ka ng iba. I-impart mo yung knowledge mo. Amen po ba? Once we identify what is holding us back, napakahalaga po, we need God's power. Of course, nakita na natin. No, sabi sa Deuteronomy chapter 1 verse 6, sabi diyan, you have stayed long enough at this mountain. So yung konteksto po nito ay mababasa natin doon yung struggles nila, no? They stayed in a certain place at ang instruction sa kanila ng Panginoon, okay na yan, no? Kailangan nyo na mag-move at i-survey nyo na yung lugar. So sa madaling salita, sinasabi sa kanila ng Panginoon, tapos na yung pagtatago, no? Tumayo na kayo dyan, and there is a certain place na gusto kong puntahan ninyo. At doon matututo kayo at makikita ninyo yung mga kakaibang mga bagay na gagawin ko. Amen po ba? Amen? Amen. Amen. Once we identify, alam nyo po, kapag nakita na natin ang lahat ng mga bagay na yan, of course, hindi pa dyan nagtatapos. Anong kailangan? Kailangan natin i-acknowledge
yung kapangyarihan ng ating pong Panginoon, which is the Holy Spirit. Kapag alam na natin ang mga bagay na nag-hold back sa atin upang hindi tayo makamove forward, next is we need to what? We need the power of God. We need the power of the Holy Spirit for us to accelerate into the next level of serving, next level of God's opportunity na ibibigay niya po sa atin. Amen po ba? Now, pangalawa, nakita na natin. Okay, malinaw na yung part na yon. Pangalawa, gusto natin makita paano ba mag-accelerate, no? Paano ba yung kapangyarihan, how the power of God affect us to level up, to accelerate sa ating pong mga buhay, sa ating pong buhay bilang isang mananampalataya. Remember that the Holy Spirit, sabi diyan, that the Holy Spirit is the main engine para po tayo ay makakilos paangat. Nakuha niyo po? Bilang isang Kristiyano, okay? Tatandaan natin yan. Ang paglago ay hindi nakadepende sa mga tao nasa paligid natin. Yes, ginagamit sila para tayo matuto, maturuan, pero ang pananatili ng kapangyarihan na yan upang tayo po ay matuto ay sa pamamagitan lang ng banal na Espiritu. Amen po ba? The Holy Spirit is the main engine of our spiritual acceleration. Kapag yung banal na Espiritu, siya yung naging way, naging engine natin upang tayo lumago, alam niyo po, lahat ng aspeto ng ating mga buhay, lalago rin siya. Unahin nating matuto, unahin nating lumago spiritually, susunod lahat ng mga aspeto ng ating buhay. Amen po ba? Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-invest, huwag kayong magtrabaho. Gawin natin yan. Pero naniniwala po ako na mas lalong palalaguin ng Panginoon ang mga bagay na meron tayo kapag inuna nating palaguin ang mga spiritual na buhay natin. Amen. Acts chapter 1 verse 8, sabi, but you will receive the power when the Holy Spirit comes on you. Ibinigay sa kanila ito. Ipinangako sa kanila ng Panginoon ito. Ano ba yung nangyari dito? Diba? Nagkaroon lang naman ng worship. Naandun lang sila. Diba? Hinintay nila yung kilos ng banal na Espiritu. When they received the power, ano nangyari? Basahin nyo yung chapter 2. Diba? Naandun na. They were what? Baptized with the Holy Spirit. Nagtatapos ba doon? Babasahin nyo ulit yung kung babasahin nyo po yung mga susunod na chapter ng Acts, particularly in chapter 8, nagkaroon ng tawag dito ng nahirapan yung mga simbahan during the day, were persecuted. Nagkaroon ng church persecution during that time. Yung chapter 8, at kung babasahin nyo po, tumigil ba ang church during that time? Nung nagkaroon ng persecution, babasahin nyo 9, 10, the following chapters, ano nangyari? Mas lalo silang naging eager. To the point na pumunta sila sa iba't ibang lugar sa Asia, sa Rome, at iba pang mga lugar. Nakita nyo po? Why? Bakit ginawa nila yon? Because they allowed the Holy Spirit to move in their life. Pag sila lang, ay naku po, hindi nila kaya yan. Amen po ba? Sabi doon, you will be my witness. May purpose. Bakit ba binigay sa atin? You will be. Pag witness, ibig sabihin merong daladala. Meron tayong daladala. Meron tayong sasabihin. Amen po ba? Saan? Doon lang ba sa Jerusalem? Hindi. Sabi doon, sa Judea, sa Samaria, at sa iba pang mga lugar na kung saan dapat makarinig ng kanyang mga salita. Amen po ba? In Acts chapter 2, makikita po natin yan. Now, ang sabi dyan, ano yung dapat natin gawin? Believe that God can accelerate your destiny. Bakit? Beyond natural limitations. Alam niyo po, minsan ang iniisip natin, yung limitations, than what? Yung beyond. Mas nakikita natin yung bundok kaysa yung mga nasa likod ng bundok na. Napunta ko ng Isabela, napakaganda ng lugar. Nung nakita namin, paakyat kami Santa Fe, Lord, sabi ko, napakahirap naman ng daan na ito. Papunta doon sa Nueva Vizcaya. Pero nung nalampasan na namin yung bundok, wow, napakagandang tanawin. Sulit ang biyahe kahit sobrang pagod. Minsan mas nakikita natin yung pangit na na senaryo kaysa sa mga bagay na gusto kasi natin maayos na agad eh. Di ba?
Kahit sino naman, pag gusto natin, okay na Lord, yung wala nang problema. Pero nyo po, na-realize natin na kapag walang problema, hindi tayo matututo. Hindi tayo mahuhubog. Amen po ba? Amen? So we need to believe that God can accelerate our destiny beyond our natural limitations. Yes, limitado tayo. That's why we need God. Kailangan natin ng Panginoon. Amen po ba? At gagawa ang Panginoon ng mga open doors for us to see the extraordinary power of His hands. Nalala ko po si Peter, di ba? Ang kailangan po minsan, hindi na yung boses ng Panginoon eh. Kasi si Lord laging naghihintay sa atin. Ang kailangan po natin is to what? We need to stop waiting for a perfect conditions. Because the Lord is already there waiting for us. Ang dapat po natin gawin is to step forward, not through our strength, but through faith. Amen, Amen po ba? Amen. Nakita niyo po si Lord, naghihintay na doon sa dulo. Ang sabi ni Pedro, pwede po ba ako makapunta sa'yo? Kanina pa dapat, nandito na ako, naghihintay sa'yo. Di ba? Naglakad siya. Pero minsan hindi nawawala yung mga problema, yung mga agam-agam na minsan nagpapalubog sa atin. At nangyari yan sa buhay ni Pedro. Pero salamat sa Panginoon, at the end of the day, makikita nyo po, inangat siya ng Diyos. Okay lang yan, nak. Part yan ng buhay ng isang tao. Sabi ng Panginoon, hawakan mo yung kamay ko. Iniahon siya ng Panginoon, at nakita po natin doon, sa kwento doon, na napaka-makapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? So stop waiting for perfect situation, perfect conditions. Stop waiting. Matagal na po naghihintay si Lord sa atin. Amen po ba? Step forward in our faith. Kung talagang nananampalataya tayo sa Panginoon, hindi natin iisipin yung mga if. What if? Amen po ba? Amen. And here, dito po tayo magtatapos. How to accelerate our spiritual life. Pinag-usapan natin yung mga humahadlang, kita natin yung mga bagay na kailangan nating i-consider doon, no? Kung ano yung kapangyarihan ng banal na espiritu para ang kapangyarihan ng Diyos para tayo po ay makapag-accelerate sa ating pong mga spiritual life, no? Makapag-move forward. Now, paano nga ba? Meron po akong 3 bagay dito, mabilis lang ito. Yung unang-una, kailangan na meron diyan tinatawag na spiritual positioning. Okay? Ano ibig sabihin nito? Tingnan niyo po sa verse natin. But those who wait on the Lord, sabi doon, shall renew their strength. Sino daw yung mga yon? Yung mga naghintay at nakareceive, nakatanggap ng kapangyarihan ng Panginoon. Sila yung mga magkakaroon ng kalakasan. At kung babasahin niyo po doon, inihambing tayo sa isang agila. Ang isang agila kapag yan may problema, kapag yan lumilipad at kapag mas lalong tumitindi yung hangin, yung bagyo, mas lalo siyang umaangat. 'Di ba? Mas lalo yun yang binubuka ang kanyang mga pakpak. Nakita niyo po, hindi siya natatakot. Ganon tayo inihalin tulad ng Panginoon. Sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya, pag dumating yung matinding pagsubok, dumating pagsubok sa pamilya, sa spiritual na buhay, sa pagsubok sa paligid po natin. Sabi ng Panginoon, hindi mo naman kailangan nag-worry. Meron akong ibinigay sa yung gift, ang tawag doon, regalo, at yung regalo na yan minsan gamitin mo. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, you have to what? Spread your wings. Hindi yung nakakatakot, sobrang taas ko na. Baba tayo, doon na lang tayo sa silong ng kubo. Hindi ganun yung spirito na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi ko sinasabing, grabe naman si Pastor, parang, no, maraming beses na po ako nagkamali. Pero alam niyo po, dahil sa mga pagkakamaling yon, nandito ako ngayon. Dahil tinuruan ako ng Panginoon na tumayo at itama ang mga bagay na kailangang itama. And then, what? Tayo ulit, lakad, move forward, at hanggang sa po, nakita ko po yung kalooban ng Panginoon sa buhay ko. The same thing sa inyo po, mga minamahal na kapatid. Amen po ba? Amen. So we need to put this spiritual position. Ang ibig sabihin yan, okay? Ang ibig sabihin yan, waiting on the Lord doesn't mean doing nothing. Okay? It means
We need to what? Seek God. Diyan, tignan nyo po. Seek God in what? In prayer. Pag sinabi natin spiritual position, kinukondition natin yung sarili natin, binibuild natin yung sarili natin in prayer, no? And while praying, we are putting our trust in the Lord, in His what? In His perfect. Di naman agad-agad sinasagot kasi ni Lord minsan yan. Di ba? Maraming pagdaraanan. Maghihintay ka talaga. Kung kailangan, i-position mo yung sarili mo. No, spiritually, you have to pray, you have to trust Him, and what? Align with His purpose. Make sure na yung purpose ng Panginoon nasa iyo. Amen po ba? Example, ang isang sasakyan, mga kapatid. Hindi na ibig sabihin na pag sinakyan mo yan, pag walang susi yan, hindi naman tatakbo yan. At kung may susi man, wala namang engine, di rin tatakbo yan. At kung may engine, wala namang gulong, di rin tatakbo yan. Nako nyo po? So, yan po isang proseso. Isang proseso. Kailangan i-position natin yung sarili natin na kung saan makikita natin that the Lord alone sa ating po mga buhay, that's why we are still here on earth. Amen po ba? So, learn to discern when God is saying, Nak, maghintay ka muna. And when He is saying, eto na yung pagkakataon, go na. Amen po ba? Pray, trust, and know your purpose sa inyo po mga buhay. Pangalawa, spiritual positioning. Yung pangalawa, spiritual discipline. Magkakaibigan po ito. Ipinosisyon na natin yung sarili natin, then kailangan na nating mag-set ng standard. No? Set our standard on how to discipline our spiritual life. Ang bigat naman ang tinuturo ni Pastor. Alam niyo po, ako rin, kailangan kong i-apply ito. Amen po ba? Lahat tayo. Pag wala tayong spiritual discipline, we cannot go beyond borders. Amen po ba? Hindi natin kakayanin. Hindi ako pwedeng mag-mission na hindi naman ako babad sa panalangin. Amen po ba? Hindi pwede. Anong power ng sasabihin ko? Hindi pwede. Amen. Amen po ba? So, spiritual discipline. Sabi dyan, we need to align our life into a what? Intentional prayer. And naniniwala po ako that intentional prayer and fasting. Sinong nagpa-fast dito? Napakahalaga po ng prayer na may fasting. Alam niyo po kung nangyayari kapag nagpe-pray tayo at nagpa-fast, ano pong namamatay? It kills our spiritual stagnation. It kills our flesh. Pinapatay niya yung gusto lang ng ating laman. Alam niyo po kasi pag gusto lang ng ating laman, delikado yan. Ipapahamak tayo niyan. Di ba? So kapag nagpe-pray tayo, nagfa-fast tayo, pwede nating maiwasan yung mga ganitong klaseng problema sa ating pong mga buhay. Yung stagnation, hindi tayo madaling ma-distract. Kasi alam niyo, ang gawa ng kaaway, i-distract tayo. Ipaintindi sa atin na hindi tayo nag-enjoy dito. Malis ka dyan, hindi yan nakaka-enjoy. Kita nyo enjoyment lagi. Kapag yung enjoyment yung ina-after natin, hindi na yun sa spirito. Kasi alam niyo po, ang totoong Kristiyano, hindi niya ini-enjoy ang flesh. Ang ini-enjoy niya yung spirit. Tama ba? I-try mong i-enjoy ang flesh, anong mangyayari sa'yo? Hindi ka lalago. Mapapalayo ka sa kalooban ng Panginoon. But you try to enjoy the presence of God. Ano mangyayari ka? Lalago ka. At mas makikita mo yung purpose ng Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? Hindi lahat sa pagkain. Hindi lahat sa flesh. In fact, kailangan talagang patayin natin yung sarili natin at mabuhay si Lord sa ating pong mga buhay. Kahit sa mga pagsubok ng ating buhay, nalala ko po si Daniel, no? In Daniel chapter 20, Daniel chapter 10, no? Yung 21 days of fasting na ginawa niya. Ano bang testing doon? Ang tindi nang nangyari sa kanila. Di ba? Papakainin sila ng mga pagkain inialay sa mga Diyos-Diyosan. Di ba? At napakatinding
testing yung nangyari sa kanya. Ilinagay sila sa isang pugon. Pero anong nangyari po mga kapatid? Mas pinanindigan niya kung ano yung kalooban ng Diyos. Mas pinanindigan niya kung ano yung tama. Pinabayaan ba sila ng Panginoon? Hindi man sila pinabayaan ng Panginoon. Hindi sila papakainin. Okay, bigyan nyo na lang ako ng gulay. Nag-fast sila. Mas lalo pa silang naging healthy. Hindi kagaya sa atin na mamaya mag-uulam ng sisig at saka bopis. Di ba? Amen po ba? So, we need to develop a lifestyle of an intentional prayer sa ating po mga buhay. Why? Because it kills our fleshly desires. Amen. And pangatlo, and this is the last, spiritual action. Sabihin nga natin, spiritual action. Many people wait for God to move first. Hinihintay natin ang Panginoon. But most of the times, God is really waiting for us to step out. Nariyan na si Lord, matagal nang naghihintay. All we have to do is to what? Step out. Amen po ba? Step out. Matagal nang naghihintay ang Diyos sa atin upang mas maging kagamit-gamit tayo sa Kanyang ubasan. Amen po ba? Kung sa atin pong mga ministry, nakikita po ninyo na tinatawag kayo ng Panginoon, I think this is the perfect time. Let us come to the Lord and ask Him, Lord, panahon na po ba para po ako maglingkod sa mas mataas? Okay? Lahat naman mataas para sa Panginoon, but I mean sa ibang mga gawain ng Diyos. And letting go of the past, napakahalaga niyan mga kapatid. The past failures and disappointments, napakahalaga na kailangan tanggalin na natin yan. Pangatlo, speaking and declaring God's promises over our life. Napakahalaga ng mga bagay na yan. Panghawakan natin yung mga pangako ng Panginoon. I-declare. Alam niyo po ba na may power kapag nagdedeklara tayo? Pag may nagsasalita dito, may mga declaration sila. Dapat siya nag-amen tayo. Lord, yes, Lord. Mayayari yan. Tama po ba? May kapangyarihan sa mga declaration ng mga taong malapit sa puso ng Diyos. Quote and quote, malapit sa puso ng Diyos. Amen po ba? Kung ano pong meron po kami ngayon, wala po kami may pagmamalaki. Pero isang bagay ang sasabihin ko sa inyo, dahil naging malapit po tayo sa puso ng Diyos, mas ginagamit niya tayo ngayon sa isang hindi ko maisip na mga ministry na ipinaparanas sa atin ng Panginoon. We are all servant of God. Pantay-pantay po tayo. Pero yung paggamit sa atin ng Panginoon, hindi. Sa mga tao lang na patuloy na hinahaplos ang puso ng Diyos, sila yung makakaranas ng mga himala, ng mga ministry na kung saan masasabi niyang, Lord, you are amazing. And nakikita ko po yan sa marami sa atin ngayon. Amen po ba? I do believe, this is my declaration, very soon. Ang bawat isa sa inyo, God will going to what? To level up your finances, your spiritual life, your family, your job, mapupromote kayo. May mga promotions na mangyayari dyan. Di ba? Yung mga utang natin, mababayaran na natin yan. Next time, tayo na yung magbibigay. Hindi na mag-uutang. Tayo na yung magbibigay. Tama ba? Bibigyan tayo ng wisdom ni Lord, makakapag-invest na kayo sa Pilipinas. Tama ba? Makakapag-ipon kayo. Magiging blessing kayo sa family nyo. Lahat ng mga bagay na yan, kayang-kayang gawin ng Panginoon. Pero ang pinakamahalaga, are you sure, na kapag binigay sa'yo ng Panginoon yan, mas lalo mo siyang mamahalin. That is the question. Hindi lahat ng pinagpapala bumabalik sa Diyos. Marami ng pinagpala, mas lalong napalayo sa Panginoon. And that is our prayer. That Lord, wag mo na akong bigyan, Panginoon, kung mapapalayo ako sa iyo. Better to be like this. Yan ang ipag-pray natin, yung puso natin. Amen po ba? Sabi dyan, stagnation is not your portion. It is not our portion, mga kapatid. And I do believe, sa FICC family, this is not our portion to become a stagnant family. Acceleration is. Amen po ba?
Tayo pong lahat ay tumayo. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga bagay, Lord, na itinuro niyo po sa amin. Salamat, O Diyos, dahil minsan pa, inirebuke niyo po kami. Ikaw lang naman, Panginoon, nakakaalam kung sino po kami, O Diyos. Di po namin maitatago. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na sa pamilyang ito na inyo pong itinatag, one day, Lord, or hindi man sa sobrang tagal, Panginoon, ng paghihintay, Lord, di na po yun ang pinapanalangin namin, Lord. As soon as possible, Panginoon, yung perfect time, Lord, gamitin nyo na po kami, Panginoon. I-level up nyo po kami. And with our declaration, Father God, by faith, yung mga tatay na nandito ngayon, nagtatrabaho, para sa kanilang mga pamilya, Panginoon, alam nyo yung mga pagod po nila. Alam nyo, Panginoon, yung mga sakripisyo nila. I declare, Father God, that one day, ngayon pa lang, Panginoon, yakapin niyo po sila. Ngayon pa lang, Panginoon, ipakita niyo sa kanila that they are really a blessing to their family. Ngayon pa lang, Panginoon, ipakita niyo po sa kanila, Lord, na makapangyarihan ka sa kanilang mga buhay. Lord, pwede ba, Panginoon, ganun din po sa mga nanay na nandito, Panginoon, nagtatrabaho, may mga binubuhay, Panginoon, sa kanila po mga pamilya. Pwede ba, Panginoon, yakapin niyo rin po sila. Marami sa kanila, namimiss nila yung kanilang mga anak, mga magulang, Panginoon. Darating yung time sa kanilang mga tahanan, para bang nalulungkot sila, Panginoon. Lord, just wanna pray, yakapin niyo po sila, Panginoon. And may their purpose, Father God, as a parents, Lord, ito mangyari, Panginoon, sa kanila pong mga pamilya. Lord, alam ko po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin may nakaabang, Panginoon, na pagpapala. Spiritual, material, Panginoon, physical. Lord, ngayon pa lang, Panginoon, kiniklaim na po namin ito. Because you are God alone in our life. Ikaw lamang, Panginoon. Hindi ka namin ipagpapalit, O Diyos. Thank you, Lord, for once again, tinuruan niyo po kami kung paano magpakumbaba. Tinuruan niyo po kami, Panginoon, kung paano gumawa ayon, Panginoon, sa inyo pong kalooban. Lord, salamat po for once again rebuking us. Pwede ba natin sabihin sa Panginoon, you are God alone. Hallelujah, Jesus. You are God alone. Yes, Lord. Ikaw lamang, Panginoon. You are God alone. Yes, Lord. Anything, Panginoon, kaya niyong gawin sa amin po mga buhay. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay para sa Panginoon? Yes, Lord. You are God alone.
Sumisigaw sa Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagyakap. Thank you, Lord, for the wisdom. Thank you for the wisdom, O God. Thank you for the rebuke para sa aming lahat. Yes, Lord. Sa iyo ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen.